Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kasunod ka sa indang selebrasyon sa National Day. Bigyan siya naman kang UAE government ang pagkataon ng pardon sa mga nakakulong na mga Filipino kalang talikod na Desyembre 26 taong 2024 asin huli sa aramiguhan kan duwang nasyon. Resulta man ini sa naging tilipon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ni His Highest Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente kang United Arab Emirates kan bulan na Nobyembre kan nagtarikod na taon. Sa presente, pinoproseso na kan Department of Foreign Affairs asin kang Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang documentary administrative requirements para sa pagbabalik sa Pilipinas kan mga napardo na Filipino sa sinambit ng nasyon. Ang mga pardo na Pinoy nakakulong huli sa marabibang pagbalga kan June 2024. Nasa kabilugan 143 na Pilipino ang nakulong sa United Arab Emirates asin tilawan ng pardon huliman sa pag-komemorar o pagdumdum kang Eid al-Adha. Oras siya niya matugang alas 5:11 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba panitalas ka mga bareta, nagpadala ng imbitasyon ang makabayang black lawmakers sa mga nagsunod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para sa sarong meeting consultation sa aga Biyerkules, Enero 8. Sigun sa mga kongresista na sinda Franz Castro, Arlene Brosas, asin Raul Manuel, mangyari na sa meeting sa Minority Conference Room sa House of Representatives alas 10 pag-aaga kung saan pag-urulayan ang sinambit ng impeachment complaint laban kay Duterte. Batandaan, kan Desyembre 4, kan isaangat kan Bakabayan Black sa Kamara ang impeachment complaint na isinunad ka nasa 75 individual laban sa Vice Presidente. Edot naman, nagsunod ng impeachment complaint laban kay Duterte ang barbebang civil society leaders na pigindosarman Akbayan Representative Versi Sindanya kan Desyembre 2 kalagtalikod na taon. Mentras na ang ikatulong impeachment complaint, isinangat man kang religious groups, asing grupo ka mga abogado kalagtalikod na Desyembre 19 kang nakalihis na taon. Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras yatong ulyan. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, pinuna ng ibiyahe sa Pilipinas ang mga Afgan Nasional para temporaryong magdagos degree mientras hinahanap ang bago nindang iistaran sa Estados Unidos. Kinakarkulan na sa 300 na mga Afgan Nationals ang luna ding chartered flight kaya mag-arabutan sa Pilipinas. Aplikante sinda kang US Special Immigration Visa sa sarong programa na nagtataon ng pagkakataon sa mga foreign national na nagtatrabaho sa US government ang aning magkaigwa din permanenteng istaran sa Amerika asin baging US citizen pagabot kang panahon. Habo ka Pilipinas asin Amerika na ikonsider ang mga Afghan national na mga refugee o banta sa seguridad ulit na nagtatrabaho sinda sa US government na kang gibon a military operation duman durante kan 2001 sa kan 2021.
Mientras tanto, siniguro man ka Pilipinas as si Washington na gabos na Afghan applicant mapasinaram sa istriktong examination ka mga intelligence agency. Pinasinaram man sila sa maigot na medical screening sa Kabul bago natawan ng entry visa masiling sa Pilipinas. Inot naman na kinontra ka ng senador ang pagpapadra ka mga Afghan national sa Pilipinas sulit na baka sumut madami ang nasyon sa target kan mga terorista. Kakampi Network News. Ang tabiyanan po at siya mga report magali sa luwas alas 5:14 ang oras ngunyan. Pinuli sa pagkadakul-dakul na kalamidad na nagtama sa Pilipinas sa magkakasunod na bagyo kan huling parte kan 2024. Naubusan naman ng fundo para sa disaster response sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini mismo ang inakol ni NDRRMC Executive Director at Secretary Ariel Nepomuceno matapos intero na masimut ang fundo kan sa indang ahensya. Ang Pilipinas tinamaan din magkakasunod na 6 na makukusog na bagyo kan Oktubre sundong Nobyembre taon 2024 kabali na ang nakakadistrosong bagyong Christine kung saan luminubog sa ba ang mga probinsya kan Albay, asin Camarines Sur sa Bicol Region. Sumerkat man sa 160 persona ang nagadan. Sa pinagsarong epekto kang bagyong Christine, asin Leon, mientras tantong abuton man sa 9.6 milyon na persona ang apektado. Sa iba pa details ng mga balita niya tungunan, pinuna na kan Commission on Elections Comelec kasugma ang pag-imprinta sa mga balota para sa panangadang ng midterm elections. Nagpo ng proseso sa National Printing Office duman sa Quezon City. Inot naman ipinahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na abuton sa 71 milyon na balota ang bigilauman na iimprinta. Sa datos kang Comelec, kinakalkulan na sa 68 milyon ang bilang ka mga rehistradong botante sa interong Pilipinas. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang, pignigaran ka National Security Council ang pahayag kan makabayang black sa Kongreso na igwang dakulang daringkilan subot sa laog kan security sector kasunod kang ipiniluwas na executive order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan binago ang komposisyon asin mga miyembro kang NSC. Ipinahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nangi-intriga sa naman ang makabayang black asin gusto sa naman pag-iriwalon ang mga nasa gobyerno. Ginagamit sa nasubot kan mga anti-government group ang issue sa reorganisasyon kan council para mapansin ang mga ini asin magamit ang publisidad para sa maabot na eleksyon. Para sibot na kabantay ang mga grupong day pabor sa gobyerno sa mga isyu tanggaling may magamit sa saindang libreng publisidad. Mientras tanto, ginagarantiyan man ka National Security Council official na solido asin bilog ang Armed Forces of the Philippines asin nagsusunod sa chain of command asin kunigwaman na mahiling na nagtataram asin nagpapaluwas ng inagrangay sa social media. Yan mga retiradong miyembro kan Puwersa Armada asin bakuman ang mga yaon sa aktibong serbisyo. Disisyete makalampas ang oras na alas 5 rin pag-aga. Mga bareta halingon dyan sa mga pagriba sa luwas, paglapag sa mga employer na dahil nagre-remit, ipaparagos sa kan Social Security System, SSS Naga. Baretang yan haliki Michael Garcia. Sa ginibong simultaneous flag ceremony kang SSS Naga, kanagtalikod na Lunes, ipinahayag ni President asin CEO na si Robert Joseph Declaro na padagos nindang lalamagon ang mga employers na din nagsusunod sa remittance period alay sa kontribusyon ng mga employee members. Sa payag ni Ms. Queenie Agsal, tagapagtarap ng SSS Naga, asin Bicol Division, dako lang naitabang sa mga pagiramdoong. Asin ginibong operasyon sa paglamag sa paglangkaba kang collection efficiency kan taong 2024. Nanotaran kang ND report kang SSS Naga branch na biglang naglangkang sa indang
collection efficiency rate sa taong 2024, yan huli naman sa saydang isinagibong lakdang arugang pagsusog sa mga delinkwenteng employer na dai nagre-remit ng contribution sa saydang ahensya. Dagdag panagsaw, ipapadago sa saydang race program o run after contribution evaders sa pagikang personal na pagbisita sa mga ahensya, pagdaraning surat asin pagsampa na mismo ng magkakanigong kaso. Digdi pa sana sa syudad Canaga. Kadagtalikod na 2024, 17 employers ang napadarhaning surat ali sa SSS Legal Department dangan sa Roma na employer ang inaresto ka mga autoridad huli sa pagbalga kang Social Security System Law o RA 8282. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, tendero ning sira sa Kabuso, Camarines Sur, arestado sa ginibong drug bypass operation ng mga autoridad. Report na yan, Aliki Mike Gravito. Ato mangunyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang sarong 40 anyos na tindero ninsira duman sa Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur na nagraket sa pagpapabakal kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Kabusaw pasado alas 2:15 nin hapon kasudma duman sa Zona 7, Barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur kan isagibo kan tropa kan Kabusaw Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Albert Hoben sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 ang nasambit ng operasyon kontra droga na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong Raymond, residente kan Sitio Looban, Barangay Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matrempong nakabakal sa target nin sarong pedaso kan small size heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaribayan na kan kwarta magin kan items duman na ini pinagdakop kan mga nag-standby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng persona sa tubangan kan mga mandatory witnesses na bawi sa sayang posisyon yu ang tulupang pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman pinagtutubudan shabu asin ang kwarta na 500 pesos na ginamit bilang bypass money. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras kayo matugang alas 5:21 ng pagkaaga. Balik kita sa iba pa mga bareta sa Nado Nacional. Kinumpirmarkan na liderato kan Department of Agriculture na targetin ng magpautol ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bagas. Sigun ki Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr., sa kunyan, pinaplansahan na nasapit ang plano bilang parte kang pagmaigot kang gobyerno na may baba ang retail price kang bagas sa nasyon. Pagitulugan ka ngayon siya na mawara na sa mga merkado ang 60 pesos kada kilo kang bagas, ulita patuloy sa naman ini kang pagdaday kang profiteering. Sararom kan maximum suggested retail price, dideterminaran kung gurano sa dapat ang pinakasagad na presyo sa barakalan kang imported na bagas sa mga merkado. Kalakon gani, kinumpirmar kan sekretaryo na nakatalaan silang makipag-meeting sa DTI, BPI o BPI asin man sa BIR. Plano kang ahensya na mailuwas ang guidelines para sa implementasyon ng maximum suggested retail price ngunyan na bulan. Mientras tanto mga tugang, mas pinakusog niya na taon kan Land Transportation Office ang kampanya para sa paggamit ng mga motorista ng seatbelt bilang parte kang road safety measures. Katagod gani, pigsugo naman ng LTO Chief Vigor Mendoza ang gamos na regional directors asin mga district office heads na i-maximize sa paggamit ng social media asin iba pang communication platforms tangani maingganyo ang mga motorista na utubon na ang paggamit ng seatbelt sa mga pagbiyahe. Sararam kang pinakusog na kampanya sa paggamit ng seatbelts, ang LTO padagos na may ipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno katabang man ang Citizens Group asing community organization para sa promosyon kan public safety awareness. Katabang man kan transport groups, ang mga eskulara sa iba pang stakeholders para mas mapakaray ang information pati lamang communications drive sa pagkapakusog kang awareness dapit sa kampanya sa paggamit ng seatbelt ka mga driver pati lamang pasahero. Makonsulman ng LTO ng regular na assessment para maraman kung epektibo ang nasa bitang kampanya sa paggamit nin
seatbelt. Kakampi Network News. Alas 5:23 oras ngunyan. Tulak ng illegal na droga, arestado man sa Banuan kan Batbaaw, Camarines Sur. Report Halikid Junel Cuba. Junel. Liwat na naulog sa kamot kan mga autoridad ang sarong lalaki na dati nang sangkot sa illegal na droga sa isinagibong drug by bus operation kan mga miyembros kan Philippine National Police kontra sa illegal drugs duman sa Baaw, Camarines Sur. Pinagidutan kan Baaw Municipal Police Station asin man Drug Enforcement Unit sa pamamayo ni Police Major Engelbert Toraldo and mismo napagdako pa sa nasambinang suspitsado. Pinagibo ang operasyon alas 9:30 kan subanggi kung saan dumanda sa Zona 5 Barangay San Vicente Baaw, Camarines Sur. Ang suspect pinagbistong si Marlon Triumpante, 39 anyos soltero, kan Zona 5 Barangay San Vicente Baaw, Camarines Sur. Ini ana nabakalan nina sarong plastic sachet na may laog nin shabu sa kantidad na 1,000 peso na kung saan sarong miyembro kan na PNP nagsagin-sagin na po share buyer na kumpiskar sa nasambit ng suspetsado. Iyo pa ang tulong pidasong rolyo ni na aluminum foil asin man ang motorsiklo kaning gamit sa pagbenta kan ipinagpapangalad na bulong. Siring man sa rekisa kan mga autoridad sa sling bag kan nasambit ng suspetsado. Nako akan mga autoridad and nagkapirang bala nin shotgun o anom na bala nin shotgun asin ana sarong sumpak na may karga nin sarupang bala ana nasamsam na illegal na droga. Pinagkakarkulong maabot sa sarong gramo asin igwa nin kantidad na 6,800 pesos ang inventaryo mismo nga pinaggibo sa presensya kana nasambit ng mga witnesses sa ginibong drug by bus operation asin man iyan sa paagiman kan na i-record na body camera ana nasambit ng suspect nakakulungon niyan sa hipatura kanda pulisya kanda banwaan kanda Baaw, Camarines Sur. Siya ana sasangatan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Siring man ang Republic Act 10591 o ang pinagapod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras siya ito matugang alas 5:26 din pag-aga. Balikan tayo ba mga bareta ko sa Radyo Nacional. Lalo pang luminangkaw mga tugang presyo kang kamatis sa mga merkado basado sa monitoring kan Department of Agriculture. Sa oring update kang ahensya, sobrakat nasa 360 pesos ang kada kilo. Ang presyo kang kamatis, urog na ito mga gayon ng kalidad. Kung sabi yung gani, ang 1 kilo kang kamatis, mas malpa kisa sa 1 kilo ng manok na sobrakat sana sa 240 pesos kada kilo. Ini haros katampad na kang kada kilong presyo kang pork shoulder na presenting nasa 390 pesos kada kilo. Sabi kan DA, ang mga medium size na kamatis abuton sa 20 pesos ang kada sarong pidaso o lampas pa. Jesus Marosim. Ito naman sinabi kang ahensya na mga magkakasunod na bagyong tumilama sa Pilipinas ang mayor na rason kang grabing nakapiktar sa supply asin presyo ka mga agricultural products sa mayormente ang mga gulay, arog kang kamatis. Apora sa kamatis, binabantayan man kan DA ang grabing paglangkaw sa presyo kan siling na buyo sa mga merkado. Pasado sa update kang ahensya, sumerikat na sa 1,000 pesos ang kada kilo kan siling na buyo. Halos sa dating 900 pesos kada kilo, pirang aldaw sana ang nakalihis. Ang problema daw kaning mga gulay, dawa hali digdi sa, alibawa, digdi sa tuya sa Naga City o sa Camon Sur. Mga salay rin tanong kasi mga parauma, pigdideklarang haling binggit, haling bagyo, haling ibang lugar. Isasabay ang presyo kan
kan mga produktong gulay duman po sa mga produkto halis sa ibang lugar, pambihira. O pati labuyo. Samantalang may mga natad na nagwarairak, nagrarata na sana ang mga hinog na siling labuyo. Pero, uli ka mga bareta duman sa Manila na sumikat na sa 900 to 1,000 pesos kada kilo. Patilgi sa probinsya, dati hilahagan sana ang labuyo sa mga katain sarong. Ngunyan, ang presyo kaparehas naman kan mga presyong nagdalagan duman sa Metro Manila. Mientras tanto, sa iba pa nitales ka mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal. Nauman na makusog na paguran na simbagyo sa inot na bulan kan taon 2025. Sigun sa pag-asa, sa pagi ni Administrator na Daniel Servando, inihuli sa presensya kang La Nina sa Tropical Pacific. Sigun pa kay Servando, maparagos ang La Nina pon Enero sundong Marso. Alagad siniguro ni Servando na paragos man ang pagbantay kan pag-asa sa maging kamungtakan kan panahon sa mga maabot na aldaw. Siniguro kan Department of Social Welfare Development DSWD na sinda ang mayor na implementor kang ayuda para sa kapos ang kita programa o AKAP. Asin luwas digdi ang mga legislador. Sa sarong entrevista, pigdigaran ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ang subot 5 billion pesos na lokasyon kang AKAP sa Senado asin 21 billion pesos sa House of Representatives. Dagdag pa niya, dawa mag-rekomendar ning benepisyaryo ang senador asin kongresista. Iasis pa man giraray ang mga ini kang ahensya asin maagi sa proseso. Sa presente nasa proseso na kan DSWD takaning makakuha ning exemption halis sa COMREC para man sa release, disbursement o kuday man expenditures of public funds ban uliban sa eleksyon para sa pigadauman na pagmariwas kang ayuda hali sa AKAP. Oras kunya mga tugang, eksakto alas 5:32 ng pag-aga. Maparagos po mga bareta sa Kakampi Network News, mga bareta sa po na antabianan live sa mga kakamping radyo dyan sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Marinaga sa mga nakantabay sa 99.3 KM Kakampi Partido o dyan sa Guwag. Kumusta ang mga amin nagsasaraod, si mga nagkakayo din Trimobile dyan sa Goa. Good morning po sa Indo. And siyempre, sa mga parantabay niya ito dito sa Naga City sa pagipukan 91.9 BBS FM. Good morning sa mga nagasaraod man asin mga amay nagmamaratan negosyante sa Naga City People's Mall. Asin sa iba niya ito mga parantabay na muklat ng unyan, ninulita busy naman ang sa tuyang bidog na mag-aldaw. Tapos na si mga bakasyon, kaya balik na po sa normal, si may mga laog sa trabaho, sa klase, mag-arasikaso na po ning amay. Mabalik kami at yan para sa iba pa mga bareta, digdi sa Kakampi Network News. Na may report na parating delay ang pagkatapos kan darakulang proyekto kaini. Sarong 27 anyos, subot na biktima ng mail bride o mail order bride syndicate ang pinagat kang immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nadiskubre kang Bureau of Immigration na nagbayad ng 120,000 pesos. Ang biktimang si Ami tangani mga pagtrabaho sa abroad sa pagiban kang pagpapanggap na turista pasiring Bangkok. Napagaraman at pinurmaran, i-bypass ni Ami ang inspection kang immigration officers. Alagad na siya nakalusot kan hanapan siya ng pasaporte asin boarding pass, mentras sa litrato lang anay presenta kani na sinasabing peke. Alagad idako kang biktima na nahiling niya lang sa sarong Facebook post ang Immigration Escort Service, karibay ang 120,000 pesos na ipig-agi sa online bank transfers. Nagkapagilingan siya sa lalaki kung saan itinawaan sa iyang travel documents. As sinabihan siya na halaton ang mabot na escort para makalusot sa immigration authorities. Bago pa ang boarding time, sinabihan siya na magpasiring turo sa boarding gates. Alagad dinimanas na nabagat kang BI. Kang apunon ang lalaking nagtatao sa iya ning instruction. Dahil niya na makontak sa pagtubod na naiblock na siya sa cellphone. Pigidosarman kang immigration sa Interagency Council Against Trafficking ang biktima para sa magkakariguntabang.
Sigun ki Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, dapat magserbing patanid sa publiko ang sinapo ni Ami na biktima nin mail order pride. Sa iba pa nitalas ka mga bareta, sinabi kan Department of Social Welfare Development DSWD na lampas sa 6 na milyon na Pilipino na nagkampang sa krisis sa buhay. Anatawan tabang kan DSWD ka nagtalikod na taon sa pagiban kang assistance to individuals in crisis situation o AICS program kang ahensya. Sigun kini DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumrao, ang sinabit ang bilang masalangkaw sa 2024 annual budget na 4.254 million o 4,254,440 beneficiaries na naserbisyo ang kang AICS. Napagaraman kidum daw. Dakudang bilang ka mga beneficiaryo, natabangan kang AICS gikan sa National Capital Region na may bilang na 820,000 individuals. Dagdag pa kan DSWD spokesperson mga serbisyong arog kan food assistance, medical aid, as in psychosocial support, ang parating tabang na hinahagad ka mga kliyente. Mientras tanto, apor kayan, sinabi ni Dumlao na lampas man sa 190,000 individuals ang nakaresibir ng tabang haliman sa marbibang malasakit centers sa nasyon. Kakampi Network News. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya atong yan, piglino kang Bangko Sentral ng Pilipinas na mantinino pa mangkinaray sa sirkulasyon ng mga paper banknotes kang Philippine currency kabali ang bagong luwas na polymer bills na nag-animan ning pambabatikos sa halis sa publiko. Nanindugan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na naging feature na kan mga sinsilyo asin paper bills ang heroing Pilipino. Ginibok ang Bangko Sentral ang pahayag matapos sa questionon kang August 21 movement o ATOM, ang desisyon kang BSP na tanggalon ang mga national heroes o mga national heroes sa mga kwartang papel. Tinawandong kang grupo, paginig kang Pamilya Marcos para paraon sa isip kang mga Pilipino ang maisog na paglaban kang mga heroe para sa katalingkasan ka nasyon. Nabinog ang ATOM kasunod kan pagligidar kidating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ka 1983 natampok sa presenting 500 peso bill kay baro ng agum na si dating Presidente Corazon C. Aquino. Alas 5:45 ang oras yatong unyan. Balikan tamang report magali sa makapagriban yato sa luwas. Kakampi Network News. Primerong simana kan Bicol Central Station, ngunya na taon, naging sibot. Niduli sa dagmang na makanakantabay, asinagabang na mga paseros. Bareta haliki Michael Garcia. Michael! Sa datos na nakuha niya to sa Bicol Central Station o minabot sa 11,000 na katao. Sa Sarungal daw, ang pinakadakol na nai-record na numero kang arrivals durante kang holiday season. Sa payag ni Terminal Manager Nonoy Reforzado, uli sa dakulang numero kano nga pasayerong nag-aarabot. Majority haling Manila, pinaglalauban naman nila. Ang dakol na numero ning mauruli sa primerong semana kang Enero. Ang siring na sitwasyon, bagay na kaya manindang i-akomodar ang mga ini. Sigun pa sa datos, puun kang Enero 1 hanggang 5, 656 na bus na biyaheng Naga to Manila. Ang na-dispatch, mantanga 32,800 na pasahero ang naglunad. Saro pa sa tigtutukan kan terminal, iyo ang safe na pagbiyahe. Kung kaya, nagpaluwas ng memorandum ang terminal kang December 29 na mayo munang aaproba na day off sa mga personahes kang Operations Division nga rig 100% nga may datong serbisyo sa mga nagahalat na pasahero. Ang Station 5 man ka Naga City Police Office na kikipagtabangan man sa Public Safety Division kan terminal para man sa dagdag na seguridad. Nakipag-ulay man ng BCS sa mga bus companies na kung po pwede mag-augment pa rin mga bus para dakul ang makasakay sa loob ng Sarungal daw. Dagdag pa ni Reforzado, tibaan Biyernes o sa masunod na Lunes, magbalik na sa normal ang operasyon kan terminal. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting.
Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras yata ngunyan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, siniguro kan manemento ka mga local airlines ang silang kahandaan sa pag-urus ka mga pasahero pabalik sa kanya-kanyang mga lugar matapos ang haralabang bakasyon. Sigun sa Sarong Airline Company, gabos ka sa mga tauhan, mantilido na ka-alerto at sinaka-standby sa mga major airports sa nasyon. Katuyang anak ng nini, masiguro na maging smooth ang travel experience ng mga pasahero. Mientras tanto, pun kasong mga Lunes, halanggaw na sumot ang bilang ng mga pasahero na pabalik sa Manila halos sa halabang bakasyon durante kang holiday season. Sa datos kang kumpanya, pun ka Desyembre 16, taon 2024, sagot Enero 6, sumerkat sa lampas 400,000 na pasaheros. Ang sa indang naakumudar, masalangkaw ang numero ini kumpara sa pasahero na sa indang naasistiran durante ka nakalis na taon sa pariyong periodo. Nagapila ang mga residentes asin mga motorista sa probinsya ng Quezon sa Department of Public Works and Highways DPWH. Pakarayo na ang mga lubak-lubak na tinampo sa Kalaban Maharlika Highway, partikularmente sa Banwaan Pagbilaw sa sinambit ng probinsya. Aktualmente, iningunyan ang nakakabara sa mga biyay paduman sa Manila o vice versa, bakuna dyan sa Andaya Highway. Reklamo ka mga residentes, pirang taon na silang nagtitiyaga sa mga hararong na lubak, partikularmente sa barangay Malikboy, bago magabot sa Sigsag o mas bistado bilang Bitukang Manok. Apura kayan, kanakulman na route na tinampo sa may barangay Malikboy, Pagbilaw na nagdadaraning matinding pagpiyot sa bulos kan trapiko. Napagaraman ang sinambit na lugar, sakop kan District 1, kan Quezon na nasa jurisdiksyon ni Congressman Mark Inverga, alagad di uliman digdi, hulita daiman digdi inaagian, pasiling sa distrito ni Inverga, asinday na tawan ng atensyon. Ang barangay Malikboy, Maharlika Highway, mayor na tinampo, naagihan ka mga sasakyan, asin mga truck pasiring District 4 mga Banwaan kan Atimunan, Gumaka, Lopez ay anas-anas ni may problema ang tinampuligdi. Sagun sa mga probinsya kan Bicol asin Samar. Nagapirandaman si Quezon Governor Dr. Helen Tan sa DPWH. Tulos pakarayo ng mga rulubak na tinampo hulita grabing nakakapikta rin sa pangaraldo na buhay ka mga residentes asin baging sa turismo huli sa halabaw na traffic na kinukonsumo ka mga commuters sa saindang pagbiyahe. Kakampi Network News. Barikantam baretahan sa luwas, vehicular accident sa Ocampo, Camarines Sur, duwang pigwalat na irido. Bareta haliki Junel Cuba. Junel. Agkapira na irido sa nangyaring vehicular accident dyan sa Banwaan, Ocampo, Camarines Sur kung sa inimbuelto digdi anda sarong utility vehicle asin mana anda sarunga trimobile alas 3 ken sininda pagkapon kan na sudma sa investigasyon kan mga autoridad dyan sa Pinit Ocampo, Camarines Sur nangyari ana incident in traffic accident o vehicular accident envuelto ang sarong private utility van na Toyota IS commuter banda na may plate number NDG 8851 pinagmamaniyukan sa runga Masanorili Edi Guzman 30 anyos residentes kan Novaliches, Quezon City. Ini anda subuot nagmamaniyukan sa iyang daradarang bikulo pasiring kuta na duman sa parte kan Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur alagad pag-abot yan sa barangay kan Pinit Ocampo, Camarines Sur sa iyang nabudalan ang sarunga trimobile na may plate number 789 AKP na igwani na lunad nin tulong persona pinagmamaniyukan driver na pinagbistong si Basilio Mora Isalcido 50 anyos sa mayagum residente kan barangay kan San Francisco sa Ocampo, Camarines Sur. Nagresulta tanganing ana mga lunad kana nasambit ng trimobile an intirong makataltal sa parte kan tao kan na tinampo pinagbisto anda kaibana ng mga biktima iyo si Melissa Espiritu Igaspi 32 anyos daraga asin sarunga Alexander Sio Espiritu 2 anyos residente kan Pinit Ocampo, Camarines Sur nagsapo ni na manlain-lain na
kukulog nin lawas sa manlain-lain na party kan sa indang lawas. Ang mga biktima irido na pinagdara sa Bicol Medical Center kan grupo kan MDRRMO sa paagiman kan ambulansya kan Ocampo Camarines Sur asin nasambit ng tsuper kan MDRRMO tulos man na nagpaabot nin report sa ipatura kan pulisya duman sa Ocampo Camarines Sur. Tulos na nag-imbestigar kan nasambit ng insidente asin nagsungko pa sa parte mismo kan BMC tanganing Aramon ang pangyayari. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang, ipapang report natin sa luwas, Alkalde kang Pamplona, Camarines Sur, nagsugo na pakarayon kan Pamplona Water District ang mga nagtatagas lindang tubo kan tubig. Baretang yan, halik ki Mike Gravito. Mike! Subot lalo pa nga mapagayon asina mapakusog ang nabulos kan tubig na ipinaga susuplay ka ng Pamplona Water District ipigasugo na ni Architect Mayor Dennis Imperial kan lokal na gobyerno kan Banwaan in Pamplona sa mga tauhan kan Pamplona Water District na hanapon ang mga nagtatagas na tubig sa mga tubo kan pamuadi. Ninuli kani ang mga tauhan kan pamuadi ang tulos na nagtumar parte pinagasaro-saro kada barangay na igwa din mga darakulang tubo ka na tubig na nakalatag kung sa indo man nag-aagi ang tubig gikan sa pamuadi. Ang mga water piping ang pinag-aayos subot kan mga tauhan kana sambit ng ahensya iyan tanganing mabawasan na ang mga pagluya kana supply nin tubig na namatian kan mga umidaging alnaw. Pinag-asyarto ni Alkalde Dennis Imperial na lalo pa mapapakarhay ang bulos kan tubig na pinagsusupply ka na Pamplona Water District. Iyan tanganing maremedyohan ang mga pagkulang-kulang na namamatian kan mga residentes. Anasambit ng aksyon o lakdang kan lokal na gobyerno ang naging kasimbagan man sa agrangay kan nagkakapir ang mga residentes asin mga negosyante na nakamati kan pagluyan ng tubig kaning mga nakaaging aldaw. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 5 minutos antes mag-alas 6 ng pagaga. Igbuyagyag kan Department of Health na igwa nagkaperang mayor ang nagbulsa kang health emergency allowance uning hiya ka mga healthcare worker na nagkatrabaho durante ng pandemya. Ay, sa daga, until now, dahil panangukuyan na health emergency allowance na yan. Sigun ka Health Undersecretary Arquiles Bravo, nakaresibi sila ni mga report na igwa mga healthcare worker ang day bilog na resibi ang sinabit ng allowance. Hindi mong ehemplo ni Undersecretary Bravo ang report sa Sainda kung saan ang itinausa naman kan mayor nasa 30,000 pesos sa good 40,000 pesos imbes 50,000 pesos. Apura pa kayan, may nagkaperaman subot na alkalde ang day nagtao ning health emergency allowance sa mga nasampit ng mga nagtatrabaho. Nagukurusan naman ng investigasyon ang Department of Health manungod sa nasambit ng issue. Tinuyaw kang Commission on Audit ang Social Security System, SSS, suliman sa pagkatalangganing kolektaron. Ang nasa lampas sa 93 billion pesos na kantidad ng premium contribution sa alis sa mga delinquenting employer kan 2023. Napagaraman kang COA na nakakolekta sa naman ng SSS ng 4.581 billion pesos o 4.89% kang kabilugan na 93.747 billion pesos na established collectibles. Sigun sa SSS, nasa 89.166 billion pesos ang total net collectibles sa good kan Desyembre 31 taon 2023. Sakop subot kini ang 420,267 delinquent regular business employers as in household employers. Sa 420,267 employers, 349,189 sa mga ini anday kinagat ang installment plan na pig-opresir kang SSS para sa mga delinquent account. Napagaraman kang COA na 103 na employer sa
na may delinquent accounts na nagkakantidad na 5.30 billion pesos ang nag-avail o nag-aprobisar kang installment plan. Anatarang 70,957 employers iklasifikar bilang arin sa mga day aktibo sa rarum kan timbaryong pagsuspindir o may closed dormant account na nagkakantidad ng 25.774 billion pesos o 28.9% kan mga net collectibles. Sarupang nadagdag sa bilang kanagadan huli sa road traffic accident durante kang holiday season ang nagdara sa kabilugan na bilang na 8 sabi kan Department of Health kasugma. Sa mga nagadaan, sinabi kan DOH na 5 ang involved sa aksidente sa motorsiklo. Sa kabilugan na kasong road traffic accident, pasado sa datos halos sa 8 pilot site kan DOH po Disyembre 2, taon 2024, sunong Enero 6, sumerikat na sa 703. Nasa 47 kaso ang naidagdag sa tali sa good kasugmang Lunes. Kadaklan sa mga individual o 603 mga kasong ginaimbultuan ka mga aksidente na day pagsulot ng safety accessories, arugang helmet, mentras tantong 497 man kang kabilugan na insidente imbulto ang motorsiklo. May 127 kaso man na diskubring nakainom ng arak kan mangyari ang insidente. Ito naman sinabi kan Land Transportation Office na kinansilar na ang kabilugan na 984 driver's license kadagtalikod na taon huliban sa mga pagbalga na kadaklan huli sa paglapas sa pangamaneho mentras tantong nakainom nin arak. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Senado Nacional, kinumpirmar kasugmakang Philippine Coast Guard na may monster ship kan China. Nainot na siripan na rin sa Zambales at nagbalyo sa lokasyon sa Lubang Occidental, Mindoro. Sigun ki Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasubang pag-aaga na siripan sa nasabit na lugar ang China Coast Guard Vessel 5901 na binabansagan ng monster ship. Piglino man ni Tariela, mayuman hinaras na mga parasirang Pinoy sa lugar ang nasambit ng barko kan China. Ito naman nasiripan ang monster ship na ini may 54 nautical miles at distansya halis sa Caporis Island sa Zambales kan Domingo nasakop kan exclusive economic zone kan nasyon. Tulos man i-deploy kan Philippine Coast Guard and BRP Cabra sa rong helicopter as in Philippine Coast Guard Caravan ang aning bantayan ng barko. Inagat man subot ninda ang presensya kan China Coast Guard sa lugar asin sinabihan sinda na nasa exclusive economic zone kan Pilipinas. Mientras tanto, mga tugang kabali ang 2 Pinay sa mga nagadaan sa nangyaring fireworks blast o pagsabog ng mga paputok sa Hawaii kan New Year's Eve. Pasado sa mga impormasyon, ipinalawas kan local authorities sa Hawaii ang pagsabog darakang paputok na determinaran bilang cake o tiripon ka mga paputok na kumpwesto ng sagod sa 50 aerial rockets. Pasado man sa report kang Honolulu Medical Examiner, binistuan 2 nagadaan na Pinay bilang magtugan na sina Carmelita Turalva Binigno asin Nelly Turalva Ibarra. Apor sa magtugang ilinuman at iba pang partidaryos kan 2 kabali ang 2 aki ni Carmela pamangkin asin 3 anyos na makapo. Nagkapera sa mga ini, nagsapo ning pagkasulo na presenting binubulong. Apor sa magtugang sarong nagangaran Jennifer Van kabaliban sa nagadan sa pagsabog nin mga paputok. Sa presente, mayo pang ipinaparwas na pahayag ang Department of Foreign Affairs. Alagad sigun sa Philippine Consulate General sa Honolulu, parago sila nagipagkoordinar sa Honolulu Police Department tagaling matutukan ang detalye asing kilaluwasan kalibisigasyon. Kabalina ang posibleng tabang sa mga nagadan asin na iridong Pilipino sa sinambit ng Estado. Oras ko niya mga tugang. 2 minutos na magalampas ang oras na alas 6 ng pagaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Ngunyan po daw na Bartes sa asyetera kampulan na Enero taon 2024 ay 25. Pabutan na rin happy birthday sa may mga birthday ngunyan na Enero. Makalamang
At yan, sa samuyang pagbabalik, ang tabianan po, ang mga baretang iatod man kan mga kakamping radyo. Makibaran niya ito ang DWEB-FM Gamsur sa Rinconada, ang KM Kakampi sa Partido, asin ang BBS-FM sa Naga City, asin mga baretang telipon man, halidigdi sa Kakampi Gamsur Online. Iyan sa samuyang pagbabalik, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Guidelines ang mga opisyales at mga empleados kaan mga lokal na gobyerno kinawanin mandato na magsulot kang inapod na ASEAN-inspired attire sa enot na aldaw na Lunes kada bulan. Mantang Filipiniano stream closing ang mangyayari na isusulot kan mga sa mga sunod na mga aldaw nin Lunes. Asin ang mga agency prescribed uniforms ang isusulot man kan mga empleyado, opisyales on Martes hasta aldaw na Biyernes. Sa mga aldaw na may man ng espesipikong uniform requirements, smart casual attire ang tinutugutan man sa lokal na gobyerno. Ang revised dress code, dahil sana, nagpapahiling kan pagiging profesional kan mga empleyado alagad. Tinawang doon man kani ang importansya kan kultura as in heritage. Mientras tanto, sa nasabi ng flag raising ceremony, kinuha naman ni Vice Mayor Edsel Serrano Isi na busy pa dimawat ang pagkakataon para pagirumdumon ang mga tricycle drivers as in operators na i-renew ang sa indang mayor's permit ngunya na taon 2025 para masiguro ang sa indang palag sa operasyon o rugnakan public transportation services sa siyudad nin Iriga. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Dagdagan tan details kan mga bareta sa Lado Calyon sa linya si Erwin Del Castillo. Commission on Election daing sawa ang pagrumdum sa mga gun owners na kung mapipwede ibitaran mo na ang pagbitbit, pagdarakan sa indang mga badil na saray-saray. Bako lang badil, maski anong deadly weapon o mga nakakadanyarkan buhay ng mga armas, maski patarong. Commission on Election nagpaliwanag na mapapwede lang magbitbit nin badil o anuman na armas ang mga men and uniforms o an may permit to carry na pinag-alaw kan Commission on Election alagad may legal na basihan para tugutan kan Commission on Election na magbitbit kan badil o anuman na armas. Sigon sa pagkipag-ulay sa COMELEC officer kan Banwaan na Nabwa. Petsa 12 kan presenteng bulan asin taon ang pagpuon kan election gun ban. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto, apera sa pag-implementar kan gun ban sa pagpuon na kan election period sa Enero 12, 2025, igwa pang mga nakatalaan na implementar ang COMELEC na dapat sunodon kan kagabsan kay ba na ang mga empleyado kan gobyerno siriman ang mga presenteng lidong opisyalis kan lambang probinsya Banwaan sa enterong Pilipinas. Inanipinahig kasudman ni Atty. Julibet Salvador kan COMELEC digdi sa Banwaan na Nabwa. Magigirumduman sa kalendaryo ng mga aktibidades na ipinaluwas kan COMELEC Enero 12 hasta Hunyo 11, 2025 ang election period. Mientras na ang panahon ng karampanyahan para sa mga kandidato sa pagkasenador asin mga aspirante sa party list elections maapon sa Pebrero 11 hasta Mayo 10, 2025. Mantang sa mga aspirante sa pagkakongresista asin mga kandidato sa probinsya arog kan gobernador, vice-gobernador, mga bukal, siring man ang mga kandidato kada banwan o syudad sa kargong alkalde, vice-alkalde asin mga kagawad maapon man sa Marso 28 hasta sa Mayo 10, 2025 manggiraray. Sa entrevista kan DWB Kamsurki Atty. Salvador kan COMELEC Nabwa, ipinahayag kani na sa siring na peryodo ng eleksyon, implementado na ang pagbawal sa pagtransfer o paglipat pagdakit kan mga destino kan mga opisyalis empleados kan gobyerno base sa nakapalaman sa civil service law. Kay ba pa sa ipagbabawal iyo ang pagsuspendir sa mga lidong opisyalis kan probinsya Banwaan syudad hasta sa barangay level na mayo nin pagtugot o approval hali mismo sa COMELEC Manila, pati mga personahes o paggamit ng mga bodyguards kan lambang aspirante sigun sa saya bawal naman. Napuon na din po si prohibition ng transfer or detail of officers and employees in the civil service, and the suspension of elective provincial, city, municipal, or barangay officer without prior approval of the commission. And sa paggamit din po ang security personnel or bodyguard sa mga kandidato. Paarte kan mga naging paig ni Atty. Julibet Salvador kan COMELEC
digdi sa banwaan na nanabwa. DWEBFF Rinconada Pambimo Network News. Yan ang mga bareta halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Oras siya itong matugang 15 makalampas ang alas 6 ng pagkakay. Sunod na mga bareta ng Tripon Man kan KM Kakampi Partido. Ang kaibaran ito naman si Frank Sotero. Partido. Kakampi mo Partido Network News. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon gikan dito sa Partido area. Kakampi mo Partido Network News. Nagpahig na rin kadabahan ng kapulisan sa probinsya kan Camarines Sur sa formal na pagsikada kan election period by connection sa papabuto ng prinanda sa bulan din bayong niya na taonda. Sigon sa Camarines Sur Police Provincial Office sa paagikan silang spokesperson na si Police Captain Jane Altesa. Ininaman silang inaandaman sa kunyan partikular daan paglatag din mga Comelec checkpoint sa basunod na simana. Ngunit na Sabado, Enero 11, formal na basika ng election period, asid ba tapos sa babot na Hunyo at 12, nahulugan sila inisubot na nasa irarob na kan Comelec ang Philippine National Police. Tinawanan doon man kan police na sa indaba na higot na ipapautuba ang inapod ng plain view doctrine sa labang pagkondukta di bagat checkpoint. Inasigurar pa kan liderato kan kapulisan sa probinsya kan Camarines Sur. Tabaginan partisan ang PNP asin mawat nila na bagid baton ninong ang papabuto na eleksyon. Sinabi pa kan spokesperson sa kunyan sa indama na inaasikaso na magin o nakalatag na ang gabos na mga kapulisan sa pagmantener kan pase orden o yan spokesperson kan PNP Kamsur, Police Captain Jane Altesa. Sa tuyang Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., pigmamaot ka iba kang samuyang buong miyembro kang kapulisan digdi sa Camarines or Police Provincial Office na maging safe ang paabuton ta na eleksyon ngunyan na taon. Kaya ngunyan pa lang po nakalatag na po ang mga plano kang samuyang komandansya manungod sa safe and secured election 2024. So, na po kita Police Captain Jane Altesa, spokesperson kan Camarines Sur, Police Provincial Office. Hataw na kan mga barata report gikan sa mga pagriba sa luwas. PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalio Jr. Yan ang inotan sa 31st Ethics Day celebration kay baran si Abogado Franco Avila, ang Napolcom Provincial Director bilang guest of honor. Detalyos kan barata, Dads Prado. Si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., PNP Provincial Director kang Camarines Sur Police Provincial Office, which iyo anang inutan sa 31st Ethics Day celebration kay Bang Senator Franco Fermin Avila, Napolcom Provincial Officer bilang Respect Honor aking Speaker kasudma Enero 6, 2025, nagilibo sa Kenarawan na Kiribin Miranda, Concepcion Grande, Ciudad Ninaga. Ang selebrasyon may timong serbisyong may integridad at pananagutan tungo sa ligtas at mapayapang Pilipinas. Kung saan kasabay man kaini ang Monday Flag Raising Ceremony. Asin sa iyang mensahe, tinawan doon ni Atty. Avila na ang public office sa public trust kung saan opisina kan pulisya dapat na panindugan ang PNP Code of Professional Conduct and Ethical Standards sa pag-perform kan sa mga duties. Ang pagkikonserman kan maray na gibukan police officers na lampas na sa itang trabaho sa garansan ng serbisyo. Ang mga members kan revitalized police sa barangay kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa panginagman ni police Captain Orlando Rico Portigaspi Jr. ang tinawan man na commendation sa pag-initial kan na ceremonial turnover of financial assistance asin na MUA signing with the members of kan sa Ramon Indigenous Women's Organization o kaya Sanreo kung saan ang saindang chieftain o pamayo asin na barangay council nag-receive nin financial assistance in kantidad sa 60 million pesos halis sa partnership for Transparency Asia sarungan government organization para man sa indang livelihood projects. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi po. Mga proyekto para sa first quarter ko dyan ng 2025 kan sa barangay sa Banuanes, San Jose, nakalatag na daan. Detalyos kan barata ni Loriana.
Nakalatag naman ang mga proyektong i-implementar kan na barangay solidad sa Banawanin San Jose, Camarines Sur para man sa primerong quarter ng na taong 2025. Iniman tiruan doon ng mga pahayag ni punong barangay as in man nagkakandidato ngunyan na konsyel sa ilarong kan na Team 1 na San Jose sa Banawanin San Jose, Camarines Sur na si punong barangay Rocky Lupo sa intubistagang kakampinos kasugmang pagtaaga. Susug sa pahayag kani matapos na maipasara sa mga program sa Sangguniang Bayan kaya nakaaging bulan Disyembre ang sa indang budget para ngunyan na taong 2025. Tulos naman subot sindang nagkaman din mga proposal project para man sa primerong quarter ng taon. Sigun pa sa pahayag kani kabali subot sa mga proyektong ini yung padagos na improvement o pagpapakaray kan sa indang barangay standard kung sa piga alukaran subot nina bastante sinawad-awad na pundot ang na mas maging magayon na sinmaray ang mga edipisyong nga ang digdi particularmente ang mismong barangay hall. Ito ipahayag pa man kaya nagikan sa 20% Economic Development Fund ang sa inang barangay kung anon ang pundo para mandigdi kung sa ina sigun pa kay Kapitan Lupo naglakaw man subot ni na o nagdagdag man subot na sa indang na-receiving budget para sa barangay mantang nagdagdag pa man sa indang na-receiving National Tax Allocation NTA ngunya na taon na yan tas nang tulain kaya sigun pa kay Kapitan Lupo padagos ang sa iyang pag-iskusa na madagdagan pa sa indang mga proyekto asin yan sa paagawan kan pag-igos asin ng o mga outsourcing sa man iba-ibang mga ahensyas di gobyerno pati naman sa mga daragulang politiko. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Miloriana Marinaga. Kakamping June, mga baratang tinaripon ka dito sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Oras yata ko yung matugang 6:22 rin pag-aga. Uyan naman mga baretang tinipon kang BBS FM sa Naga City. Ang kaibaran naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Maabot na sa 200 na mga bihikulo, SUV asin man motorsiklo na naka-impound sa opisina kan na Land Transportation Office sa Naga asin duman sa saindang impounded area sa Banwanin, Magaraw, Camarines Sur. Anday na asikasong tubuson o kuonon kan mga may kadsadiri kani. Nakatalaan naman na i-dispatch sa o ipabiding kan LTO. Naka-schedule na ang bidding process sa first quarter kan 2025 o sa bulan kan Marso. Bago pa maninda ipinaluwas ang bidding kanasambit ng mga bihikulo perang bisis na manindang inabisuan o pinagsuratan ang mga may kadsadiri kan mga bihikulo alagad mayo sindang nare-resibinin anuman nakasimbagan gikan digdi kadaklan sa mga isusubasta an sobrana sa anum na bulan asin iba inabot naman na taon na naka-impound sa opisina kan LTO kaya an mga ini ibibiding na asin na isusubasta na uya si Ma'am Grace Roas kan LTO Naga. Munya po nga tagata nagkabara digdi igwa na kami igding mga 200 units na junk na ibibid dahil sa nabasa naman niya nabatad na sa laboy and water dahil na po kaming choice and haraluyo na dahil mapikiklaim kan sa itong mga owner. Ay kadakol po, may UV, may van, may motor, may tricycle. Igwa po kami sa Magaraw, igwa digdi sa may LCC. May 200 na po kami. 200, yes po, for bidding na. Letter man po kaming pig-send sa INDA. Pag dahil ka pong response, gusto sabihin, you are no longer interested. Kaya, kung di araw kaning pina naman, kuya naman ang kuyang kayan. Depende na yan. Kuyan muna lang, mapiyesa-piyesa muna lang yan just in case. Kaysa man kung tutubuson yung halimbawa, na-apprehend ka sa unregistered, unlicensed, is already 15,000 plus impounding fee pa na every day na babayaran mo. Kaya inaabot ko minsan 30,000 or less than. Partiyan kan mga pahayag ni Ma'am Grace Roas ana LTO Chief digdi sa laog kan na siyudad ni Naga.
Mientras tanto, pinagpaig pa man na Grace Ruas kan LTO Naga naan na mga unregistered na mga bikulo asin motorsiklo oras na ini madakop sinda entitled para i-impound urog na kun kolorom asin mayo ni lisensya ang nagmamaniyo. Alagad, pigko konsideraman ninda ini kung igwanin lisensya ang nagmamaniho ninuli taan sa indang impounded area sa naman kaya lisensya na sana an sa indang pigkukua na dapat kuta na da sabay na impound ang bikulo asin motorsiklo o sharing man ang pagkumpiskar kan mga driver license. Uya si Grace Ruas kan LTO Naga. Impoundable po kaya once unregistered ang motor vehicle mo, subject to impound yan. Talagang i-impound po yan pumayo ng lisensya. Pero kung may license man po, kinoconsider man, license na ang kinukuha. Kaya lang kung may yung license ang driver mo, unregistered pa ang vehicle mo, automatic po yan impoundable. Kung may lisensya, anong kukuha kang apprehending officer? Kaya pwede man po, kinoconsider ni man yan. Ang taro po kaya sa Kuyan Weekend, siyempre ang sa mo yung impounding area, this month, Kuyan man sa nan, pinagbibigyan mi na license na lang kinukuha mi. Pero supported that is license and vehicle. Partiyan kan mga pahayag ni Grace Ruas sa Chief Operation kan LTO Naga. Taiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pignigaran ni Regional Director Dizon ang mga report na subuot igwa nin mga pulis na destino sa Bicol Region ang nakakomiter kan human rights violation. Kundi igwaman subuot na pulis na imbulto o kun igwaman subuot na pulis na imbulto sa human rights violation ini an personal na rason kan sarong pulis asin daiman kadamay an bilog na organisasyon kan pulisya kundi ini personal na ginibo kan pulis o pwedeng pangbabalus oli tadigdi pig abuso man subuot an pamilya kan mga pulis kaya nagbalus man an mga ni alaga dai imbulto an bilog na organisasyon kan PNP. Uya si Regional Director Brigadier General Andrew Dizon kan Bicol. Mga araw kahit pong violation, sir, pigdi-deny ta po iyan, sir, kung nagkakaigwa mga kiaraw ka na insidente, sir, personal na decision ito kan sarong individual, sir, nagkataon lang na pulisya. Sa PNP po, sir, sa training pa lang po, sir, iyan inot na tuturo sa muya na dahil magbayular kan human rights. Itulos iyan ang inot na pigturo, pangaji, pangduwa, iyan na respeto sa karapatan pantao, sir. So, hanggang nagururang kami sa serbisyo, sir, dahil sa muya, pigbukutas iyan na manda na pa-remind na iyan, sir, yung reminder na yan na tagabos na aktibidad, tagabos na operation, always respect human rights. So, sir, kung may violation man po talaga, so mga kaibahan sa uniforme, ito po ay sasabi rin ng individual na choice nila. Ito ba po ito so sa organisasyon po, sir? Artiyan kan mga pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, para Bunsa Magaraw, Camarines Sur, dakop sa barangay Canlerma, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Natapos ang pagpayala sa bago niyang bike ang sarog soltero sa sayang mga amigo kan initakmaon kan mga pulis dyan sa barangay Lerma kan nakaaging aldaw. Sa report kan Magaraw PNP ang suspect iyo si Libby Estocado soltero, residente kan Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur. Si Estocado hinika o dinakop huli sa sumbong ni Tom Edison Kabunigan kan Santa Lucia, Magaraw. Sinabi kanina mga alas 10 ning pagkabanggi mantang nanok sa pagturog. Purisahan na pigdistrongkar kan suspek ang kandado kan sa indang gate. Dagos ng sinangkaya ng bagong bisikleta. Pagkatapos na magsumbong sa mga pulis, tulos na nasusog ang suspek sa barangay Lerma kung saan naabutan pa ining pigpapahili ang bike sa sayang mga amigo. Duma na initinakma kan mga pulis. Ang suspek kasong robbery ang isinaangat na kaso kan mga autoridad.
Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Mapang barata gabus na pulis sa Bicol maagi sa drug testing sigon kay Regional Director Dison Boss O kay Isminda sa detalye. Pinagkumpirmar ang Regional Director Andre Dison na nagabos ng mga pulis na mapasiraron sa drug testing na kung saan inian dikit-dikit ng pinagagigibo. Matatandaan ka na kaaking aldaw o simana, inot na pinagagibo sa mismong parade ground ang kana Camp Simeon Ula, mayong palihis maging mga opisyal, kabali sa pinag-drug test na mantang nga kan ini magbisita di sa naga sa probinsya nin Camarines Sur, isinunod man ana provincial komanda sering man ana Naga City PNP Kasugma asin ini ana bilang sinyalis subot na patunayan na mayo nin mga pulis na imbuelto sa una gagamit kan illegal na droga mantang an iba man subot ng mga police station an random na susungkuon o bibiglaon kana mga madrag test sa kanya-kanyang mga police station. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat BBS FM sa saindong mga bareta. Oras yata ko niya mga tugang. Alas 6:31, mabalik kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang programa nasa sa prioridad ni Governor Luigi Villafuerte na paharong bakulang sa mga empleados kang Kapitolyo kundi para sa kabusa. Mientras tanto, apurakayan, nagpupo naman ang konstruksyon kang 4PH Housing Project kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa laog ka na Siyudad Canaga. Nainot naman na binisita asin pinanghinutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking. Mientras tanto, sa parte ni Congressman L. Villafuerte, sinabi kani na ang sinabit na mga proyekto nangyayari asin bako sa nang ipinapangako arugan iba na puro paasa kan sa mga pigpupormesang proyekto. Mientras tanto, para ka na sabit ng housing project sa rarum kan disud asin kang Gobyerno Provincial kang Camarines Sur. Luway-luway naman na rin sa niyan ang dati pangiturugan sana. Yan ang nagpapanagos na Pasakaw Balatan Tourism Coastal Highway. Kung saan ana sinambit ng bagong na tinampo masumpay sa ikaduang distrito asin kan ika-5 distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Nagyari na nasambit ng konstruksyon sa pagtatrabangan man kan mga kongresista kan Team 1 Camp Sur asin man kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Sinabi ni Congressman L. Villafuerte na oras na matapos sa nasabit ng Coastal Highway, bako sana ang convenient pagbiyahe ka mga biyaheros ang ma-experiensyahan kundi ang maray na mga tanawon sa sinambit ng lugar na maagi sa nagkaperang Coastal na Banwaan kan probinsya kan Camarines Sur magpun sa second sa Gudduman sa Rinconada area. Sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal. Big report kasumakan Department of Health sa Bicol na luminangkaw ng 24% ang kaso kan mga naputukan o kan mga fireworks related injuries. Durante kanakalis na holiday season, kabali dyan ang pagsabat kan bagong taon. Sa pinakauring report kan Department of Health Bicol, sumikat na sa 61 ang kaso kan mga firework-related injuries gikan sa anong na probinsya kan Kabikulan, kabali ang sarong component city. Ang sinabit ng bilang na 61
Haryo sa dating 49 na iristro kan nagtalikod na 2023. Ang mga kaso na iristro sa mga probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin man sa siyudad kan Naga, pon kan Disyembre 21, sundo kan nagtalikod na Enero 5, ngunya na taon. Mientras tanto sa Kabilugan, 17 sa mga biktima nakaresibing treatment halis sa Bicol Medical Center, 13 sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, 11 sa Camarines Norte Provincial Hospital, 2 sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Kabusaw, 7 sa Naga City Hospital, 9 sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, asin saro sa Eastern Bicol Medical Center. Mientras tanto, kabali man sa mga paputok na nagkausan ng pagka-aksidente, ang Quites, 5-star, asin bawang, firecrackers, sparklers, whistle bombs, buga, asin iba pa. Mientras tanto, mga tugang, subrikat sa 107,000 na mga pasayeros ang naglarga sa pagikan mga pantalan sa Bicol Region durante kang holiday season. Sa report man kasugmakan Philippine Coast Guard, sa pagikan pamayo kanina si Commodore Ivan Roldan, 315 personahes ang piguriyat sa maribibang lugar asi mga pantalan sa Bicol Region pun kanagtalikod na Disyembre 20 sa Enero 3 ngunya na taon. Sinabi ni Roldan ang esforsos para masiguro ang kapakanan ka mga pasayeros asin maariglar ang paguros kan dakul na mga biyaheros bilang parte kan uplang biyaheng ayos Pasko 2024 na may katuyuhan na magtaon ng kumbinyenteng pagbiyahe kan publiko lalo na kan Christmas asin man kan New Year's. Sa monitoring kan Philippine Coast Guard, kabilugan 107,093 ang outbound passengers. Mientras tanto may 69,976 man inbound passengers. Sa 16,742 na outbound rolling cargos as in 8,859 inbound rolling cargos sa maribibang pantalan sa Bicol Region. Pareta sa lumaskang Pilipinas ngunyan, lampas 265,000 na mga residentes kan Estados Unidos arawaran ni suplan ng kuryente ninulis sa snowstorm. Nagkapara sa mga estado kinabibilangan kan Virginia, Kentucky, Indiana, West Virginia, sin Illinois. Napiktaran man ang mga negosyo sa Washington DC kung saan abuton sa 16 na pulgada ang hibugang yelo ang nairistro duman. Baging ang nagkaparang aeropuerto apektado kung saan lampas sa San Gatos na flights nakansilar asinabala sa O'Hare Airport sa Chicago, Reagan National International asin Baltimore Washington International. Ibinabaaman kan National Weather Service na madurar pa ning panagos mamatian ang snowstorm asin ni mamatian pa sa kadakol na estado duman sa Amerika. Sa baretang sports, pinunana ni one-time Olympian Nisty Peticio ang sayang preparasyon para sa babalihan na training camp as in international boxing competitions Guyana 2025. Kasugma nagpost si Peticio kan sayang litrato kay Banal National Coaching Staff kan Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP sa teachers camp duman sa Baguio City. Mapasiling si Peticio asin mga national boxers sa training camp sa Korea sa Abril para handaan ang World Championship sa Liverpool sa Setyembre. Isa lang man kang abap ang tropa sa World Cup sa New Delhi, India sa Nobyembre asin sa 33rd edition kang Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre. Nagali si Peticio sa pagsuntok sa bronze medal sa nagalis na 2024 Paris Olympics arog kang kinolekta ni Ira Villegas. Kakampi Network News. Iyan po mga balita sa Lunang Tabianan sa Kakampi Network News. Ngulyang pong aldaw na Martes. Enero 7, taon 2025. Mga balita ng Tabianan live sa mga Kakamping Radio sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkunada na kaibanan naman si Benel Dicena. Sa KM Kakampi Partido, kaibanan naman si Frank Sotero. Asin man sa BBS-FM, kaibanan si Judel Guba. Sa pagkarga bilog na puwersa kang Kakampi Network News, hari mapunig di sa studio kan
Kakampi Kamsur online sa Naga City kay banang ko si Iban Bulawan sa Senado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos na marka sa pagantabay saggun sa basunod yatong pagatod ning amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdi lang yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.